The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The shepherd went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherd returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We are celebrating the Eucharist today, not because it is New Year, but because of the solemnity of Mary, the Mother of God. This is a holiday of obligation. Perhaps you know the Serenity Prayer. The Serenity Prayer is, may God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. May God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. 2024 has gone. Whatever happened last 2024, you cannot change it anymore. Wala na. Sana hindi ko ginawa. Nagawa mo na. Sana ginawa ko, hindi mo ginawa. Wala ka na magagawa. Ano po? Hindi mo na mababago ang nangyari ng 2024. Ano lang ang meron? Sana meron kang natutunan. Ano po? Sana meron kang natutunan kung ano man ang nangyari ng 2024. I always say this, hindi naman palaging magandang panahon. At hindi rin naman palaging pangit. Di po ba? Ano? Pero, if you focus on the pain, on the failure, you will continue to suffer. But if you focus on the learnings, you will continue to grow. Choose to grow rather than suffer. Anong meron? Kung ano man ang mali, huwag mo nang uulitin. Anong meron sa 2025? That you may have the courage to change the things you can. Habang may panahon pa. Ano pa? Habang may panahon pa. Baguhin ang dapat baguhin. If you want something new, you must take the courage to do something you have not done before. Father, baka mahirap. Talagang lahat ng bago ay mahirap. The common enemy of growth is comfort. Comfort. Ayaw nating mahirapan. Ayaw nating mahirapan. Sadyang kailangang maghirap para maabot ang pangarap. Di po ba? Kung ikaw ay tamad, wala kang kinabukasan. Tanggapin mo ang mga bagay na hindi na mababago. Huwag mo nang isipin. Huwag mo nang pag-aksaya ng panahon. Lalong-lalo na gastusan mo pa. Lalong-lalo na ikasasama pa ng loob mo. Tanggapin ang mga bagay na hindi na mababago. Di po ba, ano?
Huwag nyo na pag-aksaya ng panahon yan. Biro ko nga kanina, sabi nung isa, kung may pera lang ako, Father, patatangusin ko ang ilong ko. Di ba? Ano sagot ko? Kaya nga ikaw ay walang pera. Nagkamali ba ang Diyos? Hindi. Para sa iyo yun. Pag binago mo yan at ikaw ay namatay, pinatangos mo yan, hindi ka makakapasok sa pinto ng langit dahil hindi mo kamukha ang original. Huwag nang babaguhin. Ano po? Ano yung mga pinagkakaabalahan ninyo na hindi naman talaga mahalaga? Di po ba? Don't waste your resources on things that you cannot change or you are not supposed to change. You cannot change people. Please, stop trying to change people because change is a choice. Remember this, even Jesus was unable to change the heart of Judas. Kasama na palagi ng Diyos yun, ni hindi niya nabago. Bakit? Ang pagbabago ay sariling desisyon. Di po ba, ano? Mahalaga yun. Kaya, huwag niyong pilitin na iba'y magbago. Hayaan niyo. Ha? Yun ang gusto nila. Hayaan ninyo. Father, baka mapahamak. Hayaan mo. Di ba? Di pag napahamak, sabihin mo, o ano ngayon? Di po ba, ano? Ha? Huwag niyong antayang kayo ay may stroke bago kayo magbago. Di ba, ano? Ha? Father, no pain, no gain. Pero bakit noong 2024, I gained 20 kilos without pain? Natural, kinain mo lahat, hindi po ba? Ano? Ha? Hindi mo na. Ang nakain mo na, pagdusahan mo. Hindi po ba? Ano? Yung nilantakan ng chocolate ngayong Pasko, antayin mo. Lolobo yan. Ha? Bakit? A moment in your lips, forever in your hips. Darating yan, darating yan. Huwag niyong sisisihin ang pantalon. Hindi lumiit ang pantalon. Sadyang lumaki ang bilbil mo. Hindi po ba, ano? Mga minamahal mga kapatid, ano ang dapat baguhin para umunlad ang buhay? Some suggestions. Stop bringing your phone when you go to the CR. Hello? Totoo na. Kaya ang tagal sa CR eh. Nanonood ka pa ng pelikula. Dapat sandali ka lang dong uupo. Tinapos mo pelikula. Kaya pag tayo mo, nanginginig ang tuhod mo. Di ba? Ang tagal mo na. Stop bringing your phone in the toilet. Di ba, ano? Second, stop bringing your phone while you eat. While you eat. Ha? Maganda yung uso ngayon. Ang alin? Yung magkakabarkada kumakain sa restaurant, nilalagay yung telepono sa harap. Ang unang dumampot, siyang magbabayad. Ay, maganda yun, no? Maganda yun. Ano po? Ha? Ang unang dumampot, siyang magbabayad. Walang nadampot. Ano po? Ang pangalawa din, nakita ko rin ang maganda ding laro habang kumakain. Ang unang mag-chismis, siyang magbabayad. Tahimik ang kain. Oo. Subukan ninyo. Ano po? Ay, ang hirap nun, Father. What is the most addicting substance? Alam niyo ba yan? What is the most addicting substance? Ha? Hindi shabu. The most addicting substance is sugar. Sugar. Ano po? Sugar. And for those who are sick, especially with cancer feeds on sugar. You ask your doctor. Kung ayaw mo, i-google mo na lang. Ano po? Ha? You read the number one cause
is stress. And the reason why it grows is because sugar. Sarap. Sarap ng donut. Ay, nako. Sarap ng mango bravo. Ay, sarap. Ay, nako po. Nako, sarap ng kakanin. Ha? Ang malungkot na kwento, ang kanin ay mataas sa sugar. Ay. Ang kanin ay mataas sa sugar. No? Father, ipagdasal mo na lang ako. Tulad ng matatanda, magpapapray over dahil sila daw ay diabetic. Oh, excuse me, classmate. Di ba? Alam ko ang problema ng diabetic. Nanay, bawasan mo ang kanin, bawasan mo ang dessert, bawasan mo ang chichirya, bawasan mo. Father, wag na. Pagdasal mo na lang ako. Sana kunin ka na ni Lord. Ano po? Yun lang ang panalangin doon. Hindi ka gagaling. Ano po? Sana kunin ka na ni Lord. Di ba? Ano? My dear friends, my brothers and sisters, if you want to change, you must change your attitude. Change is always painful. Change is always difficult. Again, if you want something new in 2025, you must do something that you have not done before. What are the readings trying to tell us? Do not forget to pray, because unless the Lord bless the works of our hands, we will labor in vain. Go back to prayer. Go back to prayer. You don't have to memorize a novena. Just go back to prayer. Prayer is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. Pray. Pray when you're happy. Pray when you are sad. Pray before you eat. Ano pa? Maganda yung mga picture na sumusubo na, nakasubo na, tapos hindi pa tayo nagdadasal. Oh, nakalawit yung pansit dyan. Oh. Di ba? Kasi hindi nasanay na magdasal. Ano po? Di ba? Naalaala na lang ng isang mother butler na may stroke. Ha? Siyempre, pag na-stroke, naapektuhan ng pag-iisip. Di po ba? Ano? Hindi lang yung baldado. Oh, nung nalaman niyang may sakit ako, tinawag ang mga anak. Mga anak, magdasal tayo, magkapit kamay para sa kagalingan ni Father Dave. Oh, di ba? Tuwan-tuwa naman ako na kinukwento. Di pa ba, no? At sabi ng anak, alam mo ba, Father, nung nagdasal na si nanay, sabi niya, bless us, O Lord, and this thy gifts. Gumaling naman ako. Ano pa? Ha? Di ba? Ay kung yun na lang ang naaalala mo, hindi pa ba, ano? Mahirap yun. Ha? Takot ka sa multo. Nakakita ka ng multo, yun lang alam mo, bless us, O Lord. In this thy gifts, di pa ba, ano? Learn to pray. Anong sabi sa unang pagbasa? Parents, bless your children. Children, learn to bless your parents. Siblings, stop quarreling. Ang hirap ng kayo magkakapatid. Palagi kayo nag-aaway. Ha? Nung kami maliliit pa, pag kami nag-away, ano sinasabi ng nanay ko? Ha? Antayin niyo ako. Dala kong kutsilyo, magsaksakan kayo. Di tigil, di po ba? Ano? Ha? Gano'n na matatanda nun eh. Di po ba? Ano? Pag hindi kayo tumigil, ha? Makikita ninyo. Ayun, ganyan. Ano pa? Pray. And what is the prayer? May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look kindly upon you and grant you peace. Memorize that prayer. Memorize that prayer. You can even pray for your enemy using that prayer. Ano sabi ni Lord? Bless your enemies. Pray for those who persecute you. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look upon you with kindness and grant you peace. Father, ayaw tumigil. Minumura ako. Nagbubunga nga. Ang sasakit ng sinasabi. Pray more.
Tingnan mo siya ng mata sa mata. Di ba? Ngitian mo ng may pagmamahal. Ayaw pa rin tumigil? Sabihin mo, mamamatay ka rin. Lahat ay matatapos. Everything that is bad will pass away, but take note, even the good things will pass away. You cannot change 2024. Learn and have the courage to change the things you can, that you may become a better person today than yesterday. Third, do not forget to pray. And lastly, learn from the shepherds. They act in haste. They act in haste. Hindi sila pakupad-kupad. Hindi sila pabagal-bagal. Pag inutusan anak, gawin agad. Ha? Pag inutusan, gawin agad. Huwag nang mag-antay, sapagkat ang oras ay hindi nag-aantay. What are the hastes of Mary? Humble, available, simple, thankful or trustworthy, and lastly, Eucharistic. Again, my brothers and sisters, choose to be happy regardless what happened. Choose to be happy. There are things you cannot change, but happiness is a choice. Joy is a gift. Amen. Ito po yung image, ano po, baka yung iba sa inyo hindi alam, ano po, ang mahal na Birhen. May rosas po siya sa kamay, ano po, pinaliwanag ko yan ng simbang gabi. Ha? Ang puti ay bokasyon, ang pula ay repentance. Namili ako ng gold. Ano po? Ibig sabihin po ng rose na gold ay restoration of one's life. Ano po? Naway maayos ang buhay ng bawat isa. Ano po? Pamilya, trabaho, pagkatao. Ano po? Naway maayos sa tulong at panalangin ng ating mahal na Birhen. Ano po? Birhen de la Rosa de Makati. Going back to what I've said, you cannot change 2024, but you can do something in 2025. My dear friends, there are situations you cannot change, but you can always change your attitude. May mga bagay na hindi mo kayang baguhin o hindi mo mababago, pero ang iyong pananaw ay pwedeng magbago. I would strongly suggest that you decide to be happy whatever happens. Sa simula pa lang ng taon, sabihin mo, magiging masaya ako sa 2025. Ano pa? Happiness is a choice. Joy is a gift. Choose to be happy. And let me remind you, to all of you, never give any person the power to make you unhappy. Never give any person the permission to make your life miserable. Happiness is a choice. Joy is a gift. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Ask to bless your family. If you are sick, ask the Lord to heal you. If you are celebrating a wedding anniversary or birthday, ask the Lord to bless you. If you are traveling, ask the Lord to guide you. Whatever, just ask. Ask the Lord to bless you. Naway ingatan ka ng Diyos, ilayo ka ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, kung meron ka mang karamdaman. Nawa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret, pagkaluban ka ng kagalingan. Gabayan ka nawa ng Diyos sa lahat ng iyong iniisip at ginagawa. Kung meron ka mang pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan ka nawa ng Diyos, alisin ang iyong mga pagkatakot at pangamba, dagdagan nawa ng Diyos
ang iyong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Nawa ang iyong mga pamilya, saan man sila naroroon, ay pagharian kayo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Kung ano man ang iyong hinihingi, naway pagkaloob sa iyo ng Diyos kung ano makabubuti, makababanal para sa iyo. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo at aming patron, Padre Pio ng Petrocina. Ikaw ang iyong pamilya ay pagpalain nawa ng Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. We have celebrated the Eucharist. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Happy New Year!